Alleluia, Alleluia, Alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord, I know them, and they follow me. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And as I said earlier, every Saturday, 9 and 10 a.m., Masses are called Pilgrims Masses. We welcome everyone. Batid natin na pag ganitong mga panahon, galing po kayo sa iba-iba pang mga probinsya, iba-ibang lugar, and online also, we do this kind of Mass for our international devotees. Sapagkat alam natin, natitiyak ko, meron din kayong mga kamag-anak, may mga apo na kayo na doon na pinanganak sa ibang bansa at hindi na rin ganun kaalam sa ating wika. Ngunit nais ng kanilang mga magulang at lolo't lola ay magkaroon pa rin ng debosyon sa Pong Nazareno. So this Mass is also for them, our devotees from abroad, especially the younger generations who may need to relate to us in the English language already. At tayong lahat narito dahil gusto natin makita ang Pong Nazareno at magpakita sa Kanya. Kaya't bago tayo magpatuloy, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Makayong mga hindi nakapunta kahapon First Friday, ngayon kayo humahabol, no? Para magbigay pugay sa Kanya. At dahil Sabado din po, araw ng ating mahal na ina, bigyan din naman natin ng palakpakan ng mahal na ina, ang nanay ni Jesus Nazareno, mahal na Birheng Maria, sapagkat ngayon din ay araw niya. Our first reading today is the conclusion to the many first readings the past days from the prophet Amos. And Amos in the Old Testament is a courageous prophet. He is called the prophet of social justice.
Sapagkat ipinapakita ni Amos, ipinapaalala niya sa mga tao na ang kasalanan sa Diyos, hindi lang yung kasalanan sa templo, hindi lang yung kasalanan sa pagsamba, kung hindi ang kasalanan sa lipunan, ang kasalanan mo sa kapwa mo, ay kasalanan mo din sa Diyos. Kaya nga ayaw sa kanya ng mga tao. He was rebuking the people. Sinasabi niya, dasal kayo ng dasal. Pag-uwi nyo naman sa bahay, sinasaktan ninyo yung mga maliliit, yung mga kasambahay ninyo. Hindi nyo binibigay yung tamang sahod. Prosesyon kayo ng prosesyon. Debosyon kayo ng debosyon. Pagdating nyo sa palengke, dinadaya nyo naman yung kiluhan nyo. Hindi nyo binibigay ang tamang sukli. Debosyon kayo ng debosyon. Hindi kayo nagbabayad ng utang ninyo. Ang taas nyo magpatubo sa pautang ninyo. Nangaabuso kayo ng kapwa nyo. For Amos, faith is also seen how we treat others, how we are as citizens of society. Kaya nga ang tunay na deboto, tapat na mamamayan. Yun ang magandang paalala sa atin. Hindi tayo mabuti lamang na tao o deboto pag nasa loob ng simbahan. Hindi lang tayo sisigaw ng Viva Nazareno. Paglabas, iba na sinisigaw mo. Minumura mo na yung kapwa mo. Nilalait mo na. Hindi pag nandito tayo sa simbahan, ang haba ng mga dasal natin, ang bubulaklak ng salita natin. Paglabas naman, ang tatalim, ang papait, ang sasakit ng mga salita natin. But if you notice in the first reading, now Amos is giving a good news. Tapos na yung pagalit niya. Tapos na yung masasakit na paalala niya na ayaw ng mga tao. Now Amos is talking about the abundance of God. That after returning to the Lord, after repentance, if you will truly heed the call of God, now you will experience the abundance of God, the generosity of God. And isn't it that is what we are also longing for? Opo, kaya tayo nandito, gusto natin yung pagpapala, yung nag-uumapaw na himala at biyaya ng Poong Nazareno. Pero maalala sana natin, bago mangyari yon, kailangan muna nating linisin ang ating sarili. Kailangan muna natin ihanda ang ating sarili. That's what Amos was talking about. That is why he was correcting people. He was reminding people so that they can be ready for God's abundance. That's why in the gospel, the people were asking, how come the disciples of John the Baptist were fasting? At pinapaliwanag ng Panginoon sa kanila, oo, may sakripisyo, may ayuno, kaya yan ginagawa para maghanda sa Diyos. Hindi tayo basta nagsasakripisyo para lang sa sakripisyo. Hindi ho kayo nagpapakahirap para lang ipakita sa Nazareno, o nahihirapan po ako ha. Dumayo pa ako dito. O, naglalakad po akong paluhod. Opo, nagpo-prosesyon kaming 20 oras. Nakatapak kami. No. We are doing all this to prepare ourselves to the Lord's grace. That's why when we fast, we sacrifice, we are letting go. We want to tell the Lord, binibitawan po namin ng lahat para sa iyo lang kami nakatingin, sa iyo lang kami nakakapit, sa iyo lang kami nakaasa. That's why we are doing sacrifice.
not for sacrifice sake. Kahapon, yun ang sabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, habag, hindi hain. Mercy, not sacrifice. Paalala sa ating lahat, mga deboto, hindi yung sakripisyo natin ang tinitingnan ng Nazareno. Hindi yan paramihan ng sakripisyo, pasakitan. Kaya hindi natin kailangan saktan yung sarili natin. Kung wala namang habag, kung walang mercy, baliwala po lahat yan. Kahit 24 oras kang magprosesyon, kung walang habag sa puso mo pagkatapos, walang kwenta po yan. Kahit buong araw po kayo magsimba ngayon, kung walang pagsisisi, walang pagbabago, kulang. Kaya nga nagsisimba tayo ngayon, iwanan nyo muna, huwag masyadong maraming iniisip, huwag masyadong magulo ang iniisip. Focus lang kay Lord kasi yun ang purpose ng lahat ng ginagawa natin. Kaya tayo nagpa-fasting, nagsa-sacrifice, nagsiserve, nagsisimba para gusto nating sabihin, wala lahat ito. Binibitawan ko lahat ito. Sa inyo lang po kami, Panginoon. And that is the time we will be ready for the abundance, the overflowing miracles, the mercy and love of the Lord. And so, with Saint Mary Goretti, Santa Maria Goretti, ang santa po ngayon, sa batang gulang, pinagtangkaan po siyang gahasain. Pero tumanggi siya sapagkat ayaw niyang magkasala. Pinagsasaksak siya 14 na beses. Kaya pagdasal natin din ngayon, matapos ang mga masamang mga krimen, ang mga masamang mga pagnanasa na sumisira sa ating kabataan, hilingin natin kay Santa Maria Goretti, maging dalisay. At alam nyo po, pinatawad niya yung gumawa sa kanya ng ganoon. Kaya nagbagong buhay yung pumatay sa kanya. Naglingkod sa kumbento. Naging madasaling tao. Yun ang tunay na debosyon. Nagkaroon ng pagsisisi at pagbabago. Kaya nagkaroon ng himala at pagpapala ng Panginoon. Let us pray for one another that as we pray for the abundance of God, we may truly be ready because we are repentant. Nagsisisi tayo, naghahangad tayo magbagong buhay, at nagpapatuloy ang ating debosyon tungo sa misyon. Lord, help us so that we may be ready for your miracle. Lord, may our sacrifices lead us to real transformation. May our devotion lead us to our mission.